Amen. Okay, thank you so much, Pastor Del, and good morning sa lahat po sa atin. Kasama po ang mga nasa online, binabati po namin kayo sa pangalan ng Panginoon. Now, before I preach this morning, gusto ko lang pong i-announce na malaking bagay kung mag-stay po kayo mamaya. Because 2 o'clock, Brother Eddie Mesa and Mami Rosemary Hill will be with us. Okay? So, meron po tayong harana ni Brother Eddie Mesa mamaya. Yan po ang ating Love Sunday Fellowship. Amen? 2:00 po yan. Ngayong hapon. At sa mga nalilito, hindi po ako si Eddie Mesa. Mamaya pa po siya. Ang layo, di po ba? Ang layo po. So, I would just like to welcome everyone this morning. At lalo na yung mga couples natin. So, don't miss this wonderful opportunity to enjoy yung ating pong magiging pagtitipon-tipon at pagsasama-sama. Alright? Sige po. So again, 2 p.m. po yan. This time, dadako na po tayo sa Baptist Favorite. Ano po ang paborito ng Baptist? Ayan. So ito po ang paborito natin. Dahil naniniwala po tayo na sa bahagi po ng ating paglilingkod sa Panginoon, ang pinaka-importante po ay ang panahon at pagkakataon na mangungusap ang Panginoon sa atin. So please be attentive and let us give our full attention, our undivided attention, talagang yung reverence natin sa salita po ng Diyos. All right. So pagka nagsa-service na ganito, ang isa sa ginagawa ko po, nag-o-observe ako. Ayan. At makikita nyo po yung mga connected. Ayan, yung connected po talaga habang nagsiservice. Yan yung makikita mong pag kumakanta, pati yung mukha na-express niya sa kung ano po yung kinakanta, kung ano po yung ginagawa nung nasa harap, makikita nyo po, konektado po talaga. Alam nyo rin, kapag ka po medyo puyat kagabi. Di ba? Yung bang, siguro mas maganda sabihin, kitang-kita mong nakikipaglaban kaysa sabihin nating kitang-kita mong agaw buhay, ano? Yung bang para bang so kaya yun din po yung importansya na kapag ka Saturday, mas maganda talaga kung physically pine-prepare din natin yung sarili natin so that pagdating natin ng worship, kitang-kita nyo talaga yung bigay na bigay habang kumakanta, kitang-kita nyo po yung mga kung ano-ano ang ginagawa. So I mean, isa yun sa trabaho po ng pastor overseer po siya. So, tinitingnan po natin. And I'm very happy because in our church, at least, majority po na nakikita natin, you know the purpose and the reason kung bakit tayo nagpupunta sa church. Amen? Like for example, ngayong bahaging ito, preaching na tayo. Kaya tinatanong ko, anong paborito natin? Oh, yan. Malalaman nyo yan. May mga sasagot, may mga wala lang. Di ba? Yung mga ganun po ba? Matthew chapter 22, please. Dahil nga nasa buwan tayo na ang pinakasinesentruhan ay usaping pag-ibig, so kaya ang message natin may kinalaman din sa pag-ibig. And I know and I believe na kahapon pinagpala ang mga young people. Amen? Sa love, courtship, and marriage. I for one can say na talagang blessing. Blessing po yung naging pagtitipon at ito po ay very enlightening. Somehow, ikaw bilang kabataan, magkakaroon ka ng tinatawag nating gabay kung paano dapat maglalakbay patungo hindi sa kabilang buhay, kundi sa masayang buhay. Kung paano maglalakbay sa masayang buhay. Ang ganda yung title pa lang, very interesting na di ba? Choose to be merry when you marry, di ba? Choose to be merry when you marry. Alam ko, parang inilabas sa feasting ito May mga nakapanood sa inyo sa feasting? Oh, yan. So, ibig sabihin, very beneficial po yan. So, please, try your best. Balikan nyo po, panoorin nyo po, and then learn from that lesson. Ako naniniwala, ang mahalaga kasi, yung sinasabi ng Biblia, hindi yung pananaw natin. Alright, ngayon po, ang message natin ay patungkol pa rin sa usapin ng pag-ibig. Okay? Ang title po natin What It Means to Love the Lord. Ano ang ibig sabihin na mahalin natin ang Panginoon? Tingnan niyo po ang sabi ng Matthew chapter 22, ayan, verse number
34. But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Verse number 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, sa umagang ito, kami po ay nagbibigay ng mataas na parangal at paggalang sa iyo pong kataas-taasang pangalan. We are here this morning to worship you, O Lord, in spirit and in truth. May you guide us, Heavenly Father. May you empower your humble servant. Give me wisdom, O God. Fill me with your Holy Spirit. Reach the heart of the people. Enlighten our minds. Encourage us, O God, I pray. Salamat po sapagkat malaya kaming nakakasamba sa iyo. Salamat po lalo na sa mga tunay na nauunawaan ang reason kung bakit kami nandito. Hindi lamang po ang mga kasama sa gathering na ito ang akin pong inilalapit sa iyo, kundi ang mga kasama po namin ngayon sa online na nakikinig, dakilang Diyos, at makikinig ng iyong mensahe. I pray, O Father, that you will bless us this morning. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. During the earthly ministry o earthly life ng ating Panginoon, manonotice nyo po particularly in the New Testament, na kung ang pag-uusapan, yung mga tao na lagi po niyang nakakahalubilo, nakakausap, nakakatalo, ay ang mga Pariseo at ang mga Sadduseo. Now, the Pharisees and the Sadducees, we can say that way back then, sila po yung mga popular na relihiyon. Sila po yung kilalang relihiyon. Just for you to have an idea, itong mga Sadduseo, mas kilala sila doon sa pagtanggi sa katuruan ng pagkabuhay na maguli. Hindi sila naniniwala doon. Samantalang ang mga Pariseo naman ay masyadong istrikto sa usapang kautusan. At dito po mga kapatid, ipinapakita po sa atin ng banal na kasulatan samantalang ang Panginoon ay nasa lupa pa, na talagang itong mga relihiyosong taong ito, if you will just learn from the Bible, they are the critics of our Lord Jesus Christ. Sila yung laging humahanap ng kanila pong maipupula, maibubutas sa ating Panginoong Heso Kristo. And then in our text this morning, we can see na talagang doon sa pagkakataong sila ay nag-uusap, ang sabi nga po sa verse number 34, di ba, na napatahimik niya itong mga Sadduseo. At alam natin na dito po pumasok ngayon yung isang katanungan na ang intention po kung pag-aaralan natin lagi, kumbaga mabutasan ang ating Panginoon. Now, in verse number 35, ang sabi po, then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying, Master, which is the great commandment in the law? Ano raw po ang pinakadakilang utos sa kautusan? And then the Lord Jesus Christ, in verse number 37, answered him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So dito tayo ngayon sa sentro. Dito tayo sa sentro. Yung pong pinakapangunahing utos, mga minamahal. Dito tayo sa sentro, sa pinakadakilang utos. At ano po yan? Ito po ay ang ibigin natin ang Diyos. Now, mga kapatid, makikita nyo po sa detalyadong paraan, sinabi po niya
na sa usapang pag-ibig sa Diyos, kinakailangan na ito po'y buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Iyon ang pag-ibig na karapat dapat sa Diyos. Amen? Yun po yung klase, uri, antas ng pag-ibig na karapat dapat sa Diyos. Kaya kung tayo po ay makamundo, kung tayo po ay makalaman, it is very hard for us, it is very impossible for us na mamahal natin ang Diyos sa inaasahan o naaayong pagmamahal na sinasabi ng Panginoon. Ang sabi niya, ito yung dakilang utos. Ito yung pangunahing utos na iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. And then, idinugtong po dyan, mga kapatid, na ang nasusunod na rito ay ang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. And then, sa pagliliwanag, sa dalawang utos daw na yan, pumapaloob ang lahat ng kautusan. It means to say that if we will apply that, areglado na po tayo sa lahat ng kautusan. Ina-analyze ko po yan. How come? Na sa usapang buhay at sa usapang kautusan, dito lang iikot ang lahat. Kasi mga kapatid, pagka minahal mo ang Diyos at minahal mo ang iyong kapwa, yung 10 utos na yan, mga kapatid, o maging ang lahat ng kautusan, titiyakin ko sa inyo, wala ka ng problema dyan. Amen? Wala ka ng magiging problema dyan. But this morning, let me emphasize to you that if the world nowadays, because of this season, ang iniisip nila ay ang pag-ibig sa usaping makamundo, pag-ibig sa usapang sensual, pag-ibig sa usapang makasarili. Mga kapatid, bilang Kristiyano, sa usapin ng pag-ibig, bago tayo mag-usap-usap ng kung anumang pag-ibig, mas magandang sentruhan muna natin ang pinakadakilang utos, ang pangunahing utos, ang pinakadakilang pag-ibig. Ito po ay ang pag-ibig natin sa Diyos. Amen? And I want to share with you this morning what it means to love the Lord. What it really means, ano talagang ibig sabihin na mahalin natin ang Panginoon. Mga kapatid, ito po ay mangangahulugan that you will submit to Him fully. Ang ibig sabihin na mahal mo ang Panginoon, ang ibig sabihin na mamahalin mo ang Panginoon, ito po ay nangangahulugan na magpapasakop ka at susunod ka sa Kanya ng buong puso. Amen? Tingnan niyo po ang sabi ng John chapter 14. Buksan niyo po John sa aklat ni John at John, makikita niyo po ang tinutukoy ko. Amen? Ayos po ba kayo dyan? Okay, John chapter 14. Ang sabi po dito ng talata, again, John chapter 14, hintay nating makita ng lahat. Hindi ba, nililiwanag po sa atin sa verse number 15, ang ganitong pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Because it is very easy for a man to say na mahal ko ang Diyos. In fact, if we will ask everyone this morning, I believe sa isang masasabi nating natitiyakong sagot, you will say yes. You will say amen. Diba? Tatanungin natin, mahal mo ba ang Panginoon? For sure, ang sasabihin mo, yes. Ang sasabihin mo, amen. But listen, ang tinatalakay natin, ano ang ibig sabihin na mahal mo talaga ang Panginoon? Diba? So, hindi na tayo ngayon babase sa amen. Hindi na tayo babase ngayon sa yes. Babase tayo ngayon sa katibayan. And the Lord Jesus Christ told them, ang sabi po niya, verse number 15, if you love me, keep my commandments. Okay, nakakasunod po kayo? Diba? Nakakasunod po kayo? Anong sabi ng lawyer? Ano ang pinakadakilang kautusan? Sa lahat ng kautusan. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanyang tugon? Mamahalin mo ang Panginoon. So sa lahat ng kautusan, mga kapatid, ang first and great commandment of all is for us to love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Amen? Okay, now, sabi niya, kung mahal niyo ko, tutuparin nyo, susundin nyo ang aking utos.
E di siyempre, pangunahin na yung utos na mamahalin natin siya. At anong ibig sabihin na mahal mo ang Panginoon? Susundin mo siya. Mga anak, hindi kailanman mapapaniwala niyo ako na mahal niyo ang magulang niyo kung wala na kayong ginawa, kundi suwayin siya, sagutin siya, lapastanganin siya. Ang patibay na mahal mo ang magulang mo, hindi mo pa sasakitin ang kalooban niya. Matututo kang magpasakop sa kanya at sumunod ng buong puso at may paggalang sa kanya. Amen? Now, the same thing. Bilang mga anak ng Diyos, hindi magandang a-attend ka, masama ang loob mo. Diba? O, balik tayo. Mga anak, sumunod ka nga. Yung mukha mo naman, halatang halata na talagang masama ang loob mo. Sumunod ka nga, pero yung pagdadabog mo naman, para mong dinadagukan sa dibdib ang magulang mo. Mga kapatid, the same thing. Hindi mahirap unawain, napaka-practical, that if you are saying that you love the Lord, then prove it by your submission. At kung ikaw ay sasakop, magpapasakop, dapat buong puso. Kaya nga, sabi ko, simple lang to. Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ang ibig sabihin nito, susundin mo siya ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen? What it means to love the Lord? It means you will submit to Him fully. Magpapasakop ka. Mga kapatid, mahal ko ang sarili ko. At ang problema, pagka humigit ang pagmamahal ko sa sarili ko, maaaring hindi masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. It is not wrong, it is not evil to love yourself because I believe tama lang yun na mahalin mo ang sarili mo. Pero mahalin mo ang sarili mo nang higit sa Diyos. Doon na pumapasok yung mali. Kaya sa mensahe natin ngayon, hindi ko po gustong magpaligoy-ligoy. Diretsahan po tayo. Kasi ang lakas-lakas ng loob mo, ang bilis-bilis mong sumagot na mahal mo ang Panginoon. Pero sa totoo lang, kung magpapakatotoo ka sa buhay mo, pagdalo lang, hindi mo masunod. Pagbibigay lang, hindi mo masunod. Pagsamba lang, hindi mo masunod. Mga kapatid, yung paghayo, hindi mo masunod. Pagka sinasabi mo na tunay na mahal mo ang Diyos, dapat ang ibig mong sabihin, magpapasakop ako sa Kanya ng buong puso. Amen? Ha? Yun po yan. Kaya wag po tayong katulad ng mga Pariseo, puro bibig lang. Kasi pwede po yan. Pwedeng ang pagpupuri, bibig lang. Pwede pong ang pagmamahal, bibig lang. Pwede pong ang pagpapatawad, bibig lang. Mga kapatid, at hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kumbaga sa pagpupuri sa Kanya, ang sabi ng Panginoon, itong bayan na ito, pinupuri ako ng kanilang mga labi. Pero ang kanilang puso malayo sa akin. Ibig sabihin, pwede palang nagpupuri ng walang pag-ibig. Tama po? Diba? That is very possible to happen. And I believe it is really happening. Diba? Pwedeng sumamba ka, pero pagsunod ba yan? Diba? Pwedeng nagpupuri ka, pero mula sa puso ba yan? Siyempre po, pag pag-ibig ang pinag-usapan natin, ang laging involved sa usapin ng pag-ibig ay puso. Kaya sabi ng Panginoon, these people, this nation, praise me with their lips, but their heart is far from me. It means to say, nagpupuri ng hindi po ayon sa puso. Siguro hindi naman masamang itanong ko ngayong umaga, kamusta po kayo? Yung pagsamba, pagpupuri niyo po ba ngayon ay mula sa puso? Kahit umamen kayo, alam pa rin ng Diyos kung ano yung totoo. Diba? Natuwa ka tayo, mga members natin, dalawang magkasunod na Sunday. Sabi natin, okay, dahil Family Sunday natin, okay, part 1, part 2, medyo mag-aalas 8 tayo para hindi mabitin sa time. You know my situation. May Victory Fundamental Baptist Church tayo. Pinipilit kong hatiin po yung katawan ko para sa dalawang pinagkatiwala ng Panginoon presently sa akin po. Pero mga kapatid, you know, what an encouragement to see that many members of this church, talagang dahil mahal ang Diyos, ang oras hindi problema eh. Talagang magpapasakop at magpapasakop. Ay, yung iba pala, hindi. Kasi alas 8 ang usapan, 7:30 pa lang nandito na. Di ba? Hindi sumunod. Hindi sumunod. Mga kapatid, tatandaan po natin ito. Pag mahal mo ang Diyos, hindi magiging gribo sa iyo ang kanyang utos.
Di ba? O, nakita nyo ba? Na-imagine nyo ba? Yung mga anak nyo na talagang sumusunod sa iyo. Pero anong sabi niya? Puro utos, puro utos, puro utos, puro utos. Si nanay, puro utos na lang si nanay. Puro utos na lang. Tapos, puro ako, puro ako, puro ako. Tapos pag tinuklas mo, ikaw lang pala anak. Eh, sino uutusan? Eh, solo ka eh. Mga kapatid, issue ba ang utos sa nagmamahal? Problema ba ang pagsunod sa nagmamahal? Problema ba ang pagsamba sa nagmamahal sa Diyos? Problema ba ang oras ng pagsamba sa nagmamahal sa Diyos? Problema ba ang pagbibigay na katulad ng debate ng marami sa mga nagmamahal sa Diyos? Mga kapatid, ang susi ng lahat ay ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Pag ang pagmamahal ay tunay, magpapasakop ng lubos. Di ba? Pag tunay ang pagmamahal sa Diyos, magpapasakop ka ng lubos. Amen? Oh, what a rhyme. Ang ganda po ng rhyme. Mga kapatid, what it means to love the Lord, it means you will submit to Him fully. It also means that you will serve Him faithfully. Siyempre, pag mahal mo, talagang magse-serve ka with all your heart. Amen? Buong puso. Alam nyo po ba ang tamis ng ating paglilingkod? Dahil sa ito'y mula sa puso. Yes. Anong sabi ko? May nagbigay sa'yo. Ayan, lamunin mo! Isaksak mo sa baga mo! Sa'yo na! Sa'yo na! Di ba? O isipin nyo po, kung ganun ba yung magbibigay sa'yo, matatanggap mo ba? Bay, pag natanggap mo, hindi lang talaga matindi baga mo, pati mukha mo matindi. Di ba? Why? Kasi obviously, hindi happy. Obviously, hindi from the heart, mga kapatid. At yun po ang isang bagay na gusto kong sabihin na sa usapang nagmamahal sa Diyos, para sa atin, matapat tayong maglilingkod at buong puso na gagawin natin ang lahat. Amen? Di ba sabi ng Bible, ganun eh, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kaya sa church, yun po ang isang ma-observe nyo. Ayoko po na hinihiya ang tao kaya dadalo. Ayoko pong on the spot ang tao kaya magbibigay. Masarap po na dadalo, magsiserve at makikisama, magbibigay. Mga kapatid, bakit? Kasi puso po nila yon. Mga kapatid, we believe that we can apply all givings in the Bible. But I do not believe in compulsory giving. Diba? So kaya, pag pinag-usapan natin, yung service, siguro makatutulong. Basahin natin sa Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, beginning verse number 19. Ituloy-tuloy lang po natin. And I want to request all of you to please read these following verses and then try to analyze yung sinasabi ko sa inyo. Alright? Kung nakita na po, ang sabi po ng Matthew chapter 6, verse 19, begin. Lay not for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Tingnan niyo po. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light is in thee be darkness, how great is that darkness? No man, emphasize, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So mapapansin nyo po na ang ginamit ng Panginoon dito, yung po pwedeng sa reality of life, kaagaw ng Diyos. Tama? Kaagaw ng Diyos. Yung bang idea, kasi minsan pag nag-usap tayo ng idolatry, ang pumapasok lang sa isip natin, graven image.
Pero sa Bible po, if you will understand the concept, if you will put understanding doon sa mga itinuturo ng Bible, ang idolatry, it simply means everything na mas binibigyan mo ng importansya. Higit sa Diyos, ho? Yun po yung idol mo. Di ba? Pero dito po, ang ipinoint out ng Panginoon, yung sa realidad ng buhay, mga taong gagawin ng lahat, alang-alang sa pera. Pero hindi gagawin ng lahat, alang-alang sa Diyos. Diba? Minsan, big deal po sa atin eh. Kaya nga sabi ko po, mga kapatid, yung pong pag-e-amen natin na mahal natin ang Panginoon, must feel kapag kitang-kita na faithfully naglilingkod ka sa Kanya. Yes! Huwag kang gagawa ng isang bagay dahil naobliga ka. Huwag kang gagawa ng isang bagay dahil napilitan ka. Huwag kang gagawa ng isang bagay dahil sa sasabihin ng tao. Gagawin mong isang bagay dahil yan ang puso mong matapat sa Diyos na minamahal mo. Kaya if you really love the Lord, you will surely serve Him faithfully. Yes. Sa mga umaaten, problema sa inyo yung oras. Di ba? Samantalang yung ating pong mga bukod sa worship, magpa-practice, magre-rehearsal para sa choir, para sa lahat ng mga ministries, yung mga nag-aayos po nito, hindi problema sa kanila. Naglilingkod ng may katapatan. Bakit? Kasi nagmamahal. Kaya nga sa love, courtship, and marriage, kasama yung courtship. At pag inaral nyo po yung courtship, ito pong courtship, yung courting stage. Kaya nga sabi ko, pag hindi nyo naintindihan yung tamang usapin tungkol sa courting, di ba? Sa korte kayo dadalhin isang araw. Alam niyo po ba yung stage ng courting? Diyan po papasok yung panunuyo. Ang idea, ito po yung moment na talagang itong si lalaki gagawin ng lahat. Masunod ka lamang. Di ba? Yun po, lagi. Pagka nagmamahal po, walang bulubunduking lugar dyan. Wala pong malayong lugar dyan. Balik na naman tayo. Pag nagmamahal, malayo man, malapit din, pilit ko ring mararating. Huwag lamang masabi mong, hindi kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, panaginip gabit araw. Pag di ka natatanaw, puso ko'y tumatamlay. Tapos biglang sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro, di ba? Tapos biglang may gaganyan. Di ba? May ganyan pa yan. Oh. Mga kapatid, pagka nagmamahal, kasama yung panunuyo. At ang idea ng panunuyo, anong sabi ko po? Truth about love? Love is sincere. Love is sacrificing. And love is stable. So, ang ibig sabihin, pagka mahal mo, may sakripisyo yan. Hindi ka nagbibilang ng gagawin mo o ginawa mo sa mahal mo. Mga kapatid, kung bibilangin ko po ang ginawa ko kay Ma'am Maris nyo, mahirapan akong bilangin, mga kapatid. Sa dami ng ginawa ko sa kanya, natatandaan mo ba yung lahat ng ginawa ko sa iyo, Ma? Mga kapatid, mga minamahal, hindi issue ang tiis, sakit at hirap pag nagmamahal. Pagka binabalik tanawan ko po yung Kristyanismo, nung mga panahon po nila Nanay Maan, di ba? Pasensya na po kayo, kayo na lang po gagamitin kong example. Di ba kasi sila'y matatagal ng Kristiyano? Alam niyo po yun, yung makakita ka ng mga Kristiyano, lalayo nilalakad para mag-worship. Tapos, yung pong sitwasyon, like, sama na po natin, yung panahon po namin, Ma'am Susan, amin din po kayo dito. Di ba? Yung bang idea na, lalo na nung nag-surrender ng buhay si BMO sa ministry, ewan ko kung naranasan po ba ng mga anak nyo to? Yung mga sakit, hirap. Kasi madami sa inyo, ginhawa na eh. Tingnan nyo po si Prophet Nathan, di ba? Si Prophet Nathan, pag tinignan nyo po yung pinaka-aura niya, halata pong puro ginhawa na naranasan niya. Pero nung time po namin, mga minamahal, ang ibig ko pong sabihin, kung di mo talaga mahal ang Diyos, yung pagalitan ka ng pastor,
Nag-reunion kami nung nakaraan. Kasi lahat po kami isasasabihin namin tungkol sa pastor namin. Napaka-stricto talaga. Opo. Di ba? Yung bang concern siya sa kaluluwa mo, pero pag pinagagalitan kami, tanggal ang kaluluwa namin, mga kapatid. Naintindihan niyo yung expression na yon? Okay. Now, sinasabi ko to para maging negative sa kanya? No! Nakatulong po sa amin yun eh. Kasi maraming Kristiyano ngayon, spoiled. Ang akala natin, yung pag-i-spoiled, yun ang pagmamahal. Hindi. Di ba? Sabi nga ng Bible, pagka inuurong mo yung pamalo mo sa anak mo, hindi mo mahal ang anak mo. Di ba? So, ang gusto ko pong i-point out, yung mga sakit at hirap, kung hindi sa pagmamahal sa Diyos, mga kapatid, kahit sa harap ni pastor, kaya ko pong sabihin na kung ang paglilingkod ko nakadepende lang sa trato niya po sa amin, o yung disiplina niya po sa amin, o yung mga karanasan ko po sa kanya, palagay ko po, hindi ako tatagal. Matitindi po. Lalo na kung inabutan nyo. Kaya nga, ayoko ng mga throwback, mga kapatid eh. Kasi kung makatawa kayo, wagas eh. Di ba? Kaya doon sa mga sinusurpresa nyo ako minsan, mag-okasyon, gusto nyo pasayahin ako, tapos pagkikita nyo yung mga picture ko noon na para akong nakaganon na hindi mo maintindihan. Surpresa ba talaga tawag doon? Mga kapatid, pero yun po mitamis. Na kung makikita nyo po na napakatindi ng dinaanang hirap, sakit sa usapan ng paglilingkod. Pero nakakamiss, mga kapatid, ang Kristyanismo way back then. Mga Kristiyano na sa paglilingkod, hindi napipigilan ng baha, hindi napipigilan ng persecution, hindi napipigilan ng sakit, hindi napipigilan ng sakit, hindi napipigilan ng luha. Why? Kasi nagmamahali. Kaya purihin ng Diyos. Siyempre, alam natin sa church may mga ligaw-ligaw din dyan. Pero pagka ang batayan mo, ligaw-ligaw lang, maliligaw ka, mga kapatid. Walang masama sa may ligaw ka sa church. Kahapon ka, may proposal pa eh. Alam nyo, yung Darla po natin ngayon, isang araw, darling na po ang itatawag dyan. Kasi nag-propose na po si Brother Jonel. Nagulat nga ako eh, wala akong kaalam-alam. Mga kapatid, isang araw, di ba? Ang gusto kong ipunto, hindi masama na bilang natural na tao, may magugustuhan ka, idaan mo lang sa tamang proseso at wag mong hayaan na makakahadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, ang love life, bahagi yan ng buhay ng mga kabataan, dadaanan natin yan. Pero hindi mo na-handle properly yan. Pag hindi mo na-handle yan ng tama, yan ang maglilihis ng puso mo. Kaya dapat ang motivation pa rin, bago ang ligawan, talagang wagas na pag-ibig sa Diyos. Opo, hindi magandang dahil sa nililigawan mo, may mga pagkakataong hindi mo na nagagawa yung dapat mong ginagawa para sa Diyos. Mali. Ang maganda, yung liligawan mo, lalo kayong mag-i-impluensyahan sa mahigpit na yakap sa Diyos at sa matinding pag-ibig sa Diyos. Yan ang pinakamasarap makarelasyon sa buhay mo bilang Kristiyano. Yung lalo kang i-impluensyahan, yung lalo kang may inspire at ikaw ay dadalin sa mahigpit na yakap sa buhay paglilingkod sa Diyos. Yung paglilingkod na may katapatan. Amen? Yes. What it means to love the Lord. Nasaktan ka? Nahirapan ka? Napagsabihan ka? Minsan yun po eh. Diba? Napagsabihan ka lang. Nung nagtampo ka, wala na. Iniwan mo na ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga sa Diyos ng pag-ibig natin sa Kanya. Okay? If you love the Lord, if you really love the Lord, anong ibig sabihin? It means you will submit to Him fully. It means you will serve Him faithfully. And it means that you will stand for Him firmly. Pagmahal mo, tatayuan mo. Pagmahal mo, ipaglalaban mo. Whatever it takes, no matter what. Because you love God, walang persecution na po pwedeng makapigil sa iyo. Amen? Now, I believe
malaking paalala po sa atin ito because even Peter, he failed the Lord. Kumbaga, yung pag-ibig na inaasahan ng Diyos na ipahayag niya sa matibay at matatag na pagtayo, isang araw, medyo... Kaya sa John chapter 21, diba? Kasi alam niyo po yung storya ni Peter, di po ba? Alam niyo yung storya ni Peter. Ano po ang storya ni Peter? He denied Christ thrice. Hindi ba sinasabi nga natin, halimbawa po, si Pastor Rodel, yung tumira po ng 3 points, na-shoot. Kung isa lang, baka tsamba. Nakadalawa, malay mo, tiyempo pa din. Pero nakatatlo Nakatatlong 3 points, mga minamahal. Kaya sa 10 laro namin, nakaisang panalo sila. At iyon po yun. Yun po yung nakashoot siya ng 3 points. Tsamba ba yun? 3 points? Mga kapatid, kamay na talaga ni Pastor Rodel yan. Tama? Kumbaga makikita nyo, hindi siya naapektuhan kahit na pinaguhugas siya ng pinggan, pinaglalabas siya ni Teacher Cell. Ganun ba yan, Teacher Cell? Mga kapatid, mga minamahal, yung bang dumating sa punto na isang pagkakataon, 2 pagkakataon, pero 3 beses. At makikita nyo po tahasan, hindi ko kilala yan. And that is very sad. Nakakalungkot yun. Diba? Anong pakiramdam mo pag dinidinay ka? Sa US Embassy na lang, di ba? Pag na-deny ka, anong pakiramdam mo? Alagay ko, lulugo-lugo kang uuwi. Tapos ako, ano sasabihin mo? Pambirang konsul yan. Hindi naman ako tinanong man lang. Tapos i-deny ako ng ganun-ganun lang, di ba? Nakakasama ng loob pagka dinideny ka eh. Magulang, dahil naglalaba ka lang, eto yung mga anak, yung anak mo, nandiyan yung mga kaklase niya, ni hindi ka may pakilala. At ang dahilan, nahihiya sila na malamang labandera, nanay nila. Naintindihan po yung sabihin? Yung iba nahihiya kasi Christian yung parent ko, baka kung ano-ano pagsasabihin sa mga kaibigan ko. Baka mamaya mag-evangelistic meeting. Minsan pagbigyan nyo na nanay nyo, doon lang sila nagkakaroon ng pagkakataon kasi hindi sila makapag-evangelistic meeting sa church. Hindi sila makapag-preach sa church. Kaya, Mga kapatid, mga minamahal, ang gusto ko pong ipunto sa bawat isa sa atin, pagka po pagmamahal, ang inaasahan ng Diyos dapat may tatag at tibay. Kaya sobrang nasaktan po siya sa ginawa ni Pedro sa kanya. Masakit sa Panginoon, mga kapatid, na hindi ka firmly tumatayo para sa Kanya. Sasabihin mo, mahal mo siya, hindi mo siya matayuan, hindi mo siya mapanindigan. Hindi ba, mga babae, umamin kayo sa akin, pagka merong nag-approach sa inyo, pagka may nanligaw sa inyo, pagka may nagmahal daw sa inyo, na talagang, kumbaga, pinaniwala kayo, tapos, doon dumating doon sa hangin ng pagsubok, nung medyo may naging sitwasyon lang, nag-give up at hindi nagpatuloy, ano ang damdamin nyo? Di ba masakit? Sa Panginoon. Ano sa palagay natin ang nararamdaman ng Panginoon na hindi natin siya pinaninindigan? Na hindi natin siya tinatayuan? Na hindi natin siya pinaglalaban? Mga minamahal, napakahalaga na makita po natin that even Peter, he experienced that he failed the Lord sa sinasabi niyang mahal niya ang Panginoon. At dito po sa John chapter 21, makikita nyo po ang konfrontasyon when our Lord Jesus Christ, di ba, confronted Peter. What did the Lord ask Peter? Simon, son of Barjona, or son of Jonah, lovest thou me more than this? Mga kapatid, hindi po ang tanong niya lang, lovest thou me. Ang sabi niya, lovest thou me more than this. Balik tayo. Hindi ba sa great commandment in the law,
ang utos, mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo. Ibig sabihin lang nito, iibigin mo ang Diyos ng higit at lalo sa lahat. Dapat mahal mo ang Diyos muna bago ang kung sino. Tama? Now, when the Lord Jesus Christ asked him, "Lovest thou me more than this?" May tinutukoy ang Diyos. Mas mahal mo ba ako? Ano ba ang context? Saan inabutan ng Panginoon si Peter? Nung balikan niya, nung puntahan niya, anong nakita niya? Nangingisda si Pedro. Sa unang tagpo pa nila, ano po ang ginawa ng Panginoon? Mula sa pangingisda, ano ang sabi niya? "Come, follow me, and I will make you fishers of men." So, tinawag siya ng Panginoon. Pero nung hindi po nakayanan ni Peter ang pressure, balik sa pangingisda. Balik sa trabaho. Ang tanong ay ng Diyos, mas mahal mo ba ako kaysa dyan? Halimbawa, ilagay mo yung sarili mo. Kung ikaw kaya ang tatanungin ng Diyos, mas mahal mo ba ako kaysa negosyo mo? Mahal mo ba ako ng higit sa trabaho mo? Mahal mo ba ako ng higit sa pag-aaral mo? Mahal mo ba ako ng higit sa kayamanan mo? Mahal mo ba ako ng higit sa kanino mang tao? Ano isasagot mo? Teka. Kasi si Peter naman, nung tanungin ng Panginoon, right away, "Yea, Lord, thou knowest that I love thee." Mga kapatid, ang bilis ng sagot. Pero ang Panginoon, sa ikalawang pagkakataon, tinanong siya uli, "Lovest thou me?" Ganun pa rin. "Lord, I love thee." "Yea, Lord, I love thee." Ang problema, pangatlo, tinanong na naman siya. Pareho din yung tanong. Anong naging kaibahan ng pangatlo? May iyakan na. Bakit? Kasi baka minsan, sagot ng sagot si Peter, walang isip, walang puso. Sumagot nang hindi nag-iisip. Sumasagot nang wala sa puso. Pero paulit-ulitin ng Panginoon 3 beses na pare-pareho naman yung tanong. Sabi ko nga, kung sa school, ganyan ang kalakaran na ang tanong pare-pareho lang. Areglado yan eh. But listen, why did Peter cry? Why? He cried. Kasi yung pangatlo, sumagot na siya na iniisip niya. Sumagot na siya na dinadama niya. Kaya huwag kang sagot lang ng sagot. Isipin mo yung sinasabi mo. Huwag mong basta sasabing, mahal mo ang Panginoon. Mahal mo siya, ayaw mong sumunod. Mahal mo siya, pero hindi ka nagtatapat. Hindi ka naglilingkod. Mahal mo siya, pero hindi mo kayang tayuan. Mga kapatid, what it means to love the Lord? It means you will firmly stand. Diba? You will stand firmly. You will stand for Him firmly. Ano man ang mangyari. Diba? Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Diba? Ano sabi niya? Ipaglalaban ko ang pag-ibig ko. Di ba? Mundo yan. Nakakaya naman yung mundo. Ganun nila gustong ipakita yung pag-ibig nila. Tapos itong mga Kristiyano, hindi handang gawin yon. Mga kapatid, ang nangangaral po sa inyo, hindi po Superman. I've been hurt so many times by so many of the many people. Inalagaan mo, pinaglingkuran mo, pinagsakripisyon mo. Kasama sa reality. Hindi ako higit sa Panginoon. The servant is not above to his Lord. Kung naranasan ng Panginoon yan sino ko para hindi ko maranasan?
Pero yung karanasan mo, hindi nagpapaging justifiable ng pagtalikod mo sa Diyos. Kahit na totoo na alam nyo na ginawan ako ng masama, kahit na totoong alam nyo na sinaktan ako, kahit alam nyo na ginawan ako ng usap, mga kapatid, hindi pa rin yun justification for me to live the calling of God. Mga kapatid, bunga kayo ng pagmamahal ko sa Diyos. Kasi kung bumigay ako sa mga naranasan ko sa buhay, hindi na tayo mag-aabot-abot. Pero alam niyo po, kasi alam ng Diyos na ang tao marupok, kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat siya ang nagdulot. Baby, baby. Kala sabi ko lagi, alam nyo, ang tibay natin sa ministry, hindi yung pagmamahal natin sa Diyos. Ang tibay natin sa Christian life dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Naintindihan niyo po ba yung kanta ng ating imported na special number kanina? Si Ma'am Pia, narinig niyo po yung kanta niya? Ano pinaka-content ng kanta niya? Di ba? Kung ang Diyos nang hawakan sa pag-ibig natin, wala. Kaya salamat sa mga Kristiyano na kaya minamahal ang Diyos kasi alam nila kung gaano katibay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo gini-give up, mga kapatid. Handyan siya lagi. How many times na binigo mo siya? Pero tingnan niyo, kaya nga may lumika pa ng kantang Stubborn Love eh. Diba? Yung pag-ibig ng Diyos talagang handyan lang. Hindi bumibitaw. Hindi ka iniiwan. Ano man ang sitwasyon. Mga kapatid, and I believe it is but right and reasonable for us to love the Lord the same way. Diba? You stand for Him firmly. Well, hindi natin po pwedeng sabihin. Diba? Na kaya ayaw mo na, backslide na ako kasi natisod ako eh. Hindi ganun. Pwedeng sa tao, ha? Pero sa Diyos, hindi mo iiwan dapat ang buhay mo sa Panginoon. Eh mga kapatid, what it means to love the Lord. Sabay-sabay nga tayo. What it means to love the Lord. Number 1, it means you will submit to Him fully. Number 2, you will serve Him faithfully. And number 3, oh, kayo lang ha? Sabay-sabay. Okay? Number 1, number 2, number 3, ang lakas ng loob nyo kasi nakalista pala dyan. Nandiyan pala sa, tanggalin natin yan. Para po uuwi kayo na nakabaon sa puso natin yan. Okay? What it means to love the Lord, it means Amen? Yung iba, nag-speaking in tongues na. Diba? Moment of reflection. Nasasaktan ka eh. May damdamin din po ang Diyos. Ako, ang sarap-sarap sa puso ko na nararamdaman ko yung pagmamahal nyo. Pero mga kapatid, higit kanino pa man siya ang dapat nating mahalin. Kaya, kung sinasabi mo, mahal ko ang Panginoon, then, prove it by your submission, by your service, and by being firm, by standing for Him no matter what. So, February ngayon. Naku, masyado po ang kaisipan ng tao, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Hindi masama.
Kailangan lang malinaw ang usapin ng pag-ibig. At sa usaping pag-ibig, pangunahin sa lahat, ibigin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Tumayo po tayong lahat. Meditation time. Meditation time. Yuko lang po tayo, pikit lang po tayo. And let us consider this message. Do we really love the Lord? What it means to love the Lord? Anong ibig sabihin na mahalin natin ang Panginoon? Kamusta po ang ating submission? Kamusta po ang ating service? Kamusta po ang ating paninindigan? I believe the message of God is very clear to us this morning. Why not this morning? You come to God, Lord, nagkulang ako. Lord, nakita ko po ang pagkakamali ko. I do not want to hurt your heart. I want you to feel my love for you. I want to prove to you, Lord, that I really love you sa tamang konsepto nito. Bakit hindi mo siya katagpuin sa altar? And from your heart, express that love to God. Lord, I am willing to submit to you. I will serve you. I will stand for you. Because I love you, Lord. Siguro ang unang maganda, yung bang pasalamatan natin ng Diyos sa hindi birong pag-ibig na ipinahayag niya sa atin. Greater love that no man than this, that a man laid on his life for his friends. Just try to imagine the love of God. Just try to imagine His love. Nasabi nga po ng special number, walang makapag-iwalay sa atin doon. Why not this time, after hearing the message, gumawa ka ng iyong pangako sa Diyos na Panginoon, anuman ang sitwasyon ko sa buhay, tatayo ako para sa iyo. Na sa buhay kong ito, ilalaan ko para maglingkod sa iyo. At susunod ako sa salita mo, sa kautusan mo, sa kalooban. Sige po. Don't just come. You talk to God. Don't just come. You tell God kung ano ang nasa puso mo. And let God fill you this morning. Gracious, loving Father, thank you for your powerful word. Thank you for your still small voice, for the conviction of the Holy Spirit. Your message, oh God, is very clear to us this morning. We've been rebuked, been reminded, and that is the reason why we are here, humbling ourselves before you, asking for your forgiveness, Lord. And we want to make things right before you, oh God. So please help us. We want to love you with all our heart, with all our soul, and with all our mind, oh God. Lord, please continue to work in our lives. May you bless each and every one of us this morning, Heavenly Father. Especially, bawat isa na nandito ngayon, kneeling down, praying, and talking to you, Heavenly Father, patungkol sa tugon ng kanilang puso. Umaasa po kami, O Diyos, na ang message na ito ay magdudulot ng malakas na impact sa buhay ng bawat isa. Igawad mo po, O Diyos, ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, go back to your seat, please.